yan. Pero tapos ipasok sa loob ng bahay para painitan or i-warm sa loob ng bahay. Kahit pa paano maano yung pagka-frozen niya. Eh kaso sa tingin ko mamaya pag gasto na naman ito, gasto almost $200. Bili muna ako ng baterya guys, dahil trinahin na namin, talagang palit baterya na lang tayo. Uy, nakalimutan ko yung ano, yung notebook para ipakita ko yung handbook ng aking car para tingnan nila kung anong klaseng baterya. Kape muna tayo guys. Punta ako sa bilihan ng baterya, yung kausap ko kahapon. Good morning, time check 8:15 ng umaga ng Saturday dito sa amin. Yan. -12 today. Mamaya baka mag -4 or -3. Sa downtown, tahimik dito sa downtown. Saturday ng umaga. Pili tayo Easy Delco battery ng Outlander. Then guys, Easy Delco. Ito yan, pwede mo park. Kape muna tayo.
Kailangan kung ano, tingnan yung VIN number daw ng ano, ng car para masigurado. Yung hood kasi pag open walang ano guys, walang, hindi ko makita kung anong engine yung makina. Wala rin dun sa ano, dala ko na yung handbook ng aking car. So sabi balikan ko, pakita ko yung VIN number ng aking car para makasigurado sa tamang baterya. Palit baterya na lang ako guys para sigurado, kasi sabi nung Pilipinong mekaniko tinignan kahapon, baterya nag-frozen, nagbubble siya, nagbubbles, tapos nung sobrang lamig nung almost or minus 40, tapos wala kasi siyang ano, black heater din, so talagang kailangan nating ano, palit baterya na lang. Kasi ang nagsuggest siya, pwede kong i-pull out yung baterya ng sasakyan, pero tapos ipasok sa loob ng bahay para painitan or i-warm sa loob ng bahay, kahit pa paano maano yung pagka-frozen niya. Yan, nakuha ko na yung VIN number ng aking car. Balik ako doon sa bilihan ng ano, bilihan ng baterya. Dala-dala ko na yung handbook, wala pa lang doon kung ilang cylinder daw, anong engine yung Outlander ko. Ganun. Ba't ganun? Ikot. Palit ng baterya ng aking car. Ayan ang ating gagawin today. Maglaba dahil back to work na naman bukas.
ay busy tayo. Umpisa Lunes. Busy tayo umpisa Lunes. Alright, dito na yung dito na yung baterya. Yan, na-figure out na rin kung anong klaseng baterya. So yung aking car, Outlander, ay 4-cylinder. Sabi ng pinilang ko, itong handbook daw na dala-dala ko, kaya hindi namin ma-figure out kung ano talaga yung eksaktong baterya ng aking sasakyan. Dahil itong handbook daw to ay universal. So ibig sabihin para sa lahat ng Mitsubishi Outlander. Meron kasing yung Outlander Sport, Outlander Regular na SUV. Tapos may isa pa ata. So yung nakasaad sa handbook ay universal siya. Yan, kaya kailangan pa rin. Kaya yun ang dahilan kung bakit bumalik ako at pinicturean ko yung VIN number ng yung VIN number nung aking car at nakita doon na 4-cylinder yung aking car. Alright, so drive muna tayo. At least nakuha ko na yung baterya. Kuha na yung baterya, guys. Gumasto na naman tayo ng 100 Kala ko nga lalampas pa ng 200, 174 something. Kasi 159 siya plus tax. Gagasto na naman, gumasto na naman. May pulis. Car ko frozen na frozen. Alright, dito na tayo. Dito na tayo, guys. Ayan. Maya maya na lang, antayin na lang magpalit ng baterya.